Okay, USA at saka Serbia, no? So, alam natin ng Serbia malakas yan with Nikola Jokic and Bogdan Bogdanovic. Kaso, yun na nga yung Avengers ng Team USA. So, Redeem Team 2.0. So, yung second version ng Redeem Team, makikita mo yung athleticism, yung shooting, yun na yun eh. Kasi lahat ng mga players ng Team USA pwedeng tumira ng malayo. So makikita nyo, si Joel Embiid maluwag yung space niya kung gusto niyang mag-operate sa low post. Pwede rin siyang tumira ng 3-point shot. Si Bam Adebayo, ganun din. Pwede rin siyang tumira ng 3. Ano ibig sabihin? Lahat sila may shooting sa labas. So, you could see kung bakit in-institutionalize yung 4-point shot. Kasi tingnan nyo yung player ng US with Kerry there, napakadali ng basketball sa kanila. They just move. Nai-stretch yung depensa. Sinong bibitawan mo dun? Kasi pag may binitawan ka dun, dunk. And then sa depensa, they can switch everything. Athletic sila sa defense. Maraming deflections. And then si LeBron, makikita mo. Si LeBron is 39 years old. Pero yung mga kalaban niya is nasa early 20s na uunahan niya. So, ibig sabihin yung individual talent ng Team USA at saka yung kanilang athleticism, yung nagpapanalo. Blend lang yun into a system. Yung ball movement is dinagdagan lang ng ball movement para hindi ma-predict. Athletic din sila sa, hindi sabihin yung hindi lang offense yun, pati defense. You know, Derrick White can block shots, can play defense, can play the point. Kahit hindi nga umiscore si Derrick White, ito mo yung impact niya in playmaking, di ba? Hindi masyadong napapagod din si LeBron. Nakakapagpahinga si LeBron dahil doon. Si KD nagwala o pinagpahinga. First half, si KD walang mintis, si Kevin Durant. So, paano mo tatalunin yun? Match-up nightmare yun because pag binigyan mo ng space si Kevin Durant, 3 points mid-range, patay ka. Pag pinag-drive mo si Kevin Durant, yari ka. Sinasabi nga nung isang commentator, the greatest scorer in international basketball history. So malakas yung Serbia, well, iba yung US ngayon, gusto bumawi. So pag ang US yun yung sinasabi ko, ang US, automatic yan. Ang Pilipinas, wala. So, yun na yun. Pero, kung may ginagawa ang US na maganda na pwede nating ma-emulate is yung long-range shooting. Yung range ng shooting natin, kailangan lumayo. May range na tayo sa shooting para hindi sila makakapag-zona sa atin ng basta-basta. Tingnan nyo yun. Walang zona dun. Pag nando si Kerry, walang zona. Pag box in one naman yung zona, ginawa mong box in one, ay yari ka naman dun sa iba. Because all of them can handle the ball. Hindi lang si Kerry. Lahat sila pwedeng humawak mga bola. Bam Adebayo can dribble. So, paano mo iba-box one yun? Hindi pag nakatutok ka dun sa isa, yung 4 na lang ang kikilos. Gagalaw na lang si Kerry para dalhin yung depensa ng kalaban. So, paano mo iba-box one yung lahat ng player marunong mag-dribble at saka marunong humawak ng bola. So, yun lang po.